Hello po. Hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 28 ng Hulyo, July 28, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:09 ng umaga. 7:09 ng umaga. Linggo po at medyo maliwanag, sumisikat ang araw. At nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa mga pangyayari na yung mga supporters po ni Duterte ay sila nag-aaway-away. Opo. Kaya nga ang title ko ngayon ay Useless Alliances o Useless Agreement o Rodrigo Duterte supporters. Ayan po. Kasi nga wala na eh. Pero ako po ay ini-expect ko na yan. Expected na po yan na ganyan ang mangyayari. Opo, yan po ang title ko ngayon. Useless Alliances o Alliance o Rodrigo Duterte supporters. At ito po ang napansin ko po. Yun si Otol at saka versus Otol Tolentino, hindi ba? Nag-aaway na sila eh. Hindi ba? Gusto nang patalsikin ni Robin Hood Padilla si Tolentino doon sa PDP. Ayan, hindi ba? Sila ay nag-aaway na. At saka ito, nagtuturoan na rin ito si Maharlika at saka si Harry Roque. At alam nyo mga kababayan, ayan po, nakasulat po dyan, ito si Maharlika nagsasabi, narinig ko doon sa reason niya o doon sa kung ano ang laban niya, kung ididemanda siya. Opo, ito pong sinabi niya, hindi raw niya binanggit ang pangalan ni Marcos. Natotoo naman, nung mga oras na yon, nung pinipresenta niya po yung video na yung nangyari dito po sa dito sa Los Angeles, hindi ba? Pulburon video, hindi ba? Ako ay natatawa na lang po ako kasi ako, pag in-examine ko yung salita mo, ay talagang mayroon akong sasabihin naman. Ang sinasabi po niya ay hindi raw niya binanggit na si Marcos yun. Ang binanggit niya ay ang lalaking ito. Hindi ba? Ay kawawa pala yung maniniwala sa iyo. Kawawa po ang maniniwala kay Maharlika kasi siya mismo hindi siya sigurado eh. O siya mismo ayaw niyang sabihin na si Marcos yun. Pero ang gusto niyang isaksak sa mga tao, sa mga publiko o sa mga manonood, si Marcos yan. Si Marcos yan. Adi mali na yan. Ay siya mismo hindi pala niya sinasabi eh. Adi mag-aaway-away talaga ay ipapahamak mo yung ipapahamak mo yung si Harry Roque kasi ang binabanggit ni Harry Roque si Marcos yan eh. Tapos ikaw na kung saan sa'yo ang nanggaling ang pasimula ng video, hindi ba? Sasabihin mo na hindi ko sinasabi na si Marcos yan. Mamang ito ang sinabi niya ata eh. Lalaking ito eh.
Ayan na nga. Kaya nga, dinadaan lang tayo sa technicality na hindi raw niya sinabi. Ay, pero yun ang gusto niyang ipakilala o yun ang gusto niyang isaksak sa ating mga kaisipan ng mga manonood na publiko. Hindi ba? Ay, kaya mag-aaway-away sila kasi itatanggi na yan ni Maharlika At saka ngayon ay yung huling nakikita ko ngayon sa YouTube, parang humihingi na daw siya ata ng patawad, hindi ba? O humihingi na siya kasi nga ay pwede siyang kasuhan diyan Dito po sa Amerika, territorial po dito. Territorial. Pag ang kaso mo ay nangyari sa teritoryo nila, huhulihin ka nila. Ganyan po. Pag ang anak ay pinanganak dito, US citizen. Territorial nga sila Oh. Ay ganyan po ang mangyayari diyan. Kung gumagawa ka ng kaso dito, ay kahit na US citizen ka, although na may privilege ka, ay pero delikado po yan. Lalo na kung ilang taon lang yung pagka-citizenship mo o yung marriage mo. Opo, mayroon akong alam dito, akala niya okay na nagpakasal siya, babae. Pero kwan siya, parang nagmayabang siya, ay hihiwalayan niya yung asawa niya ngayon. Ay hindi siya naging citizen kasi mayroon palang hinihintay na kwan na period para talagang ganap kang maging citizen. Ayan po naghiwalay sila. Ay ngayon umiiyak yung babae na gusto niyang balikan yung asawa niya na US citizen. Ay sabi may anak na ako, sabi niya. May asawa na ako, hindi na pwede. Sabi nung lalaki. Hindi na pwede, sabi niya. May pamilya na ako, sabi niya. Umiiyak yung babae kasi nga ay akala niya ay pwede na yun na nagpakasal lang sila. Ay mayroon hinihintay na period yan Ayan po. Ngayon ay ito naman si Bato de la Rosa po ay sa bagay sinagutan ko na ito doon sa YouTube, ang daming nag-like. Ang sabi niya ay wala naman daw bago. Walang bago. Luma na yan, sabi niya Doon sa sinasabi ni Trillanes na ayan na, ayan na ang ICC. Ay wala daw bago. Ay sinagutan ko ay bakit walang bago? Ang bago po dyan, sabi ko, ang bago dyan ay si Bongbong Marcos ay parang nakikipagkasundo na sa ICC. Yan po ang bago dyan. Parang nakikipag-cooperate na siya sa ICC. Yan po ang bago dyan. Hindi ba? Parang pumapayag na po. Aywan lang natin, parang pumapayag na si Bongbong Marcos na ipahuli na sila. Ayan po ang bago dyan. Tapos sasabihin ni Bato de la Rosa, wala daw bago. Ay bakit? Sa ngayon po, marami ang nagsasabi na nagbago na ang kaisipan ni Marcos dahil nga dyan sa pulburon video na yan. Hindi ba? Nagbago na siya. Ayan po ang bago ngayon. Hindi ba? Ngayon ay ano pa? Yung latest ngayon, kagabi, sinusubaybayan ko itong ni-raid na yung bahay. Aywan ko kung maraming bahay ito si Harry Roque. Yung bahay niya sa Baguio ay ni-raid. Opo, at may natuklasan. Opo. Ayun nga, yung dalawang Chinese nationality na nagpapatakbo ata ng pugo ay doon nakatira o doon nahuli
hindi ba? O, ayan po hindi ba? O, ay sunod-sunod na po yan. At ito nga, babasahin ko po itong Isaiah 30 na parati kong binabasa ito. Ano? Ito po ay patunay doon sa binasa ko kahapon. Kung maalala nyo po, kahapon po ay binanggit ko yung si Lucifer. Ano ang kasalanan ni Lucifer? Ayan po. At doon ay nabanggit ko po na siya ay yung parurusahan doon Oo. Yung mga yung mga tao na nakakakita sa kanya ay iiling dahil ito ba yung At yan din ang nangyari po kay Marcos, yung matandang Marcos. Ako po ay may edad na po ako magsi-66 na po ako At noong napatalsik si Marcos ay kung hindi ako magkamali 26 ako o 27 years old. Ay ang mga tao iisa ang sinasabi ito ba, sabi nila, ay akala namin ay napakalakas nito. Ay bakit 3 araw lang yung people power natalong na. Yun po ang sinasabi ng mga tao. Siguro yung mga 60 years old ngayon alam yan. Hindi sila maniwala na ganun lang. Ganun lang ang puwersa ni Marcos. Ang dali pala kanyang patalsikin ni Marcos. Yun nga yung nakasulat po doon sa yung diniscuss ko kahapon. Is this the man that make the world tremble or make the world sa iba upside down, hindi ba? Ay ganun po ang ginagawa ng mga diktadura hindi ba? They make the world upside down. Sa kumpas lang nila, hindi ba? Pero pag mapatalsik na sila, ay nag-iiba na yung pananaw ng mga tao, hindi ba? Ayan po ang babasahin ko. Pero bago ang lahat, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna yung mga subscriber natin. Batch number 2 po ito. Ito po sila, At salamat po sa inyong lahat. Pusikat, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ebi Compio, si Joey Valenzuela. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Si Ber Orozco, si Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niyabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyong, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Third, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Jevis Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mike Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila,
si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na panoorin sila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung sinasabi nila ay para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po. Ang topic po natin ngayon ay Useless Alliance of Rodrigo Duterte Supporters. Ayan po Isaiah 30 at ito pala the worthless treaty agreement na lang ang sabihin natin yung mga worthless agreement among Duterte supporters, hindi na treaty kasi ang treaty kasi ay bansa sa bansa yan pero nga ay agreement nila ay useless, hindi ba? Ito po babasahin ko at mamaya babalikan ko yung verse na ibinigay ko kahapon. Kasi ito ay patungkol po ito sa mga tao na naging abusado sa kanilang kapangyarihan. Opo, naging diktador po ito. Ito po ang mangyayari sa kanila. Opo. At noon sa kabila naman, kahapon, yun po ang nangyari kay Satanas. Opo. Babalikan ko po yun para susog dito. Ito po 16, no, sabi you say we will play on horses, therefore you will flee. We will ride swift horses, but your pursuers will be faster. Ayan po ang nakasulat. Kasi nga tatakas po ito Itong mga diktador na ito, tatakas po sila o kaya magtatago sila. Ang sabi nila ay sasakay sila ng mga horses kasi nga noon ang transportation noon ay mga horses po Therefore you will flee. Ayan nga, you will flee. The wicked flee, ayun, hindi ba? The wicked flee when no one pursue him, but the righteous is as bold as the lion. We will ride swift horses. May mga kabayo sila na nakahanda, na mabibilis po yan. Praktisado yan. Inaalagaan nila yan. But your pursuer will be faster. Ayan po. Pero yung huhuli sa kanila, mas mabilis. Ayan po nakasulat Kung papaano yan kabilis ay hindi natin alam. Hindi ba? Pero ang description po sa Biblia, noong mga kapanahonan po nito, ang description po sa Biblia ay yung mga kabayo na huhuli sa kanila ay mabilis pa sa agila. Paano nangyari yan, hindi ba? Mabilis pa sa agila. Ay ang bilis ng agila po, hindi ba? Yung mga kabayo daw ay nahuhuli sa kanila, yung pursuer is faster than eagle. Ayun po, ay paano silang makakaligtas dyan, hindi ba? Ayan na, at ito na po ang verse talaga, 1,000 will flee at the threat of one. 1,000 po daw yan na nadidelikado o tatakas, hindi ba? Dahil lang sa isang nakikipaglaban. Natotoo po naman yan. Opo, dahil sa isang tao, ang 1,000 tao ay tumakbo. Ayan po, hindi ba? Hindi ba? Ganun po yan At the threat of one, at the threat of 5,
Pero kung 5 na, yung nagtutulong-tulong para habulin sila, at the threat of 5, you will all flee. Lahat na sila tatakas. Yan po ang description. Kung nagtulong-tulong na si Dilima, si Trillanes, at saka yung mga inapi, ayan na, tatakas na sila. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero kung isang threat lang, halimbawa, si Dilima lang, ay marami ring maapektuhan dyan. Kasi nga ay marami po ang kuwang kay Dilima nagsabotahe kung ang threat lang ay nanggagaling kay Trillanes, ay marami rin ang tatakbo, hindi ba? Dahil ay gusto nga nilang ibilanggo si Kwan noon hindi ba? Senador si Trillanes noon, gusto nilang tinanggal nga ang Kwan niya yung ano ba yun? Yung pardon, hindi ba? Tinanggal ang pardon. Hindi ba? Dahil hindi raw makita yung mga papelitos, hindi ba? Na malamang ay kinuha at tinago nung, aywan ko, Alzheimer na ata ngayon yun. Yung si Kwan, Ilocano yun ay yun na nga. At the threat of 1,000 will flee. Yan. At the threat of 5, all of them will flee. Until, ito po ang matindi dyan, until you are left alone. Hindi ba? You will flee until you are left alone. Kanya-kanya na po yan. At yan nga po ang naobserbahan ko ngayon. Kanya-kanya na po ang takbo o ang nilalakad ng mga supporters ni Duterte. Kasi nga ay madidelikado na po sila Lalo na ito si Harry Roque, hindi ba? Tatawagin na po ito sa Senado kasi nga may nahuling dokumento. Na yun si E.R. de la Sirna, hindi ba? Naku po, binigyan niya ng 40 grade salary, hindi ba? Salary po, napakataas po niyan. Hindi ba? Ay siguro yun ang bubusisiin dyan. Bakit niya binigyan ng salary grade 40? Na ang isang tao na undergraduate pa ata yan o wala pang lisensya o wala pang yung hindi pa professional kung ano man ang gusto niya mangyari sa buhay, hindi ba? Hindi professional, ay unfair po yun, hindi ba? Yan siguro ang itatanong yan sa Senado. You will until you are left alone, iisa mo na lang natatakbo. Kung naging diktador ka kahit na yan, yung mga alipuris na yan, tatakbo din yan. Like a pole in the mountain top. Ang ibig pong sabihin dito, yung poste sa mountain top, ang ibig sabihin nakikita ng lahat ng tao. Kung ang poste po ay nasa itaas, kitang-kita yan, 360 degrees po. Yan po ang ibig sabihin yan. Like a banner on the hill. Yung mga signboard po natin, yung mga banner natin ay kinakabit natin doon sa matataas na lugar. Katulad ng hilltop, hindi ba? Ganun po yan. At nakikita po sila. At ganun po ang nangyari kay Marcos, hindi ba? Yung matandang Marcos, nung siya ay natalo na o tatakas na, lahat po ng media, hindi ba? Lahat po ng media ay kinukoverage na siya, hindi ba? Ay yun nga, yung dito po sa Amerika, yung, aywan ko kung ano yung, kung Washington Post ata yun ang headline nila it is all over, hindi ba? Or it is over now, hindi ba? Wala na si Marcos, sabi nila. Ganun po yan Kaya nga ang Biblia po ay talagang totoo. Hindi ba? You will flee until you are left alone like a pole, poste, in the mountain top, or like a banner
on a hill. Ayan po, makikita ka. Kasi nga all eyes will, siyempre dating diktador po hindi ba? Ito naman sila Bato de la Rosa, siyempre marami silang nasalanta o naargabyado Kaya nga, titignan din sila kung ano ang mangyayari sa susunod na mga pangyayari, hindi ba? Ayan po. Balikan ko lang po yung yung sinasabi ko kahapon na halos kaparehas din dito. Kaya nga namamana po yan namamana po yung sinasabi ko, namamana po yan, namana yan kay Lucifer. Ayan po how are you fallen, Isaiah 14, ito yung nakikita nyo Isaiah 14, how are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How are you cut down to the ground, you who weaken the nations, for you have said in your heart. Ayan na nga, hindi ba? I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Ayan po ang kasalanan ni Lucifer na yan nga ang naipamana sa mga tao. Gusto ng tao kasi siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Presidente na siya, pero gusto pa niyang kunin ang lehislatibo. Presidente na siya, gusto pa niyang sakupin ang trabaho ng mga mahistrado. Hindi ba? Ganun po yan At yan po ang pinamamanhik ko sa iyo. Yan po ang parati kong sinasabi dito. Kaya nga, ang Amerika ay parati nilang tinitingnan yan, yung separation of power. Unfortunately, kinopya natin yan sa Amerika, yung konstitusyon natin. Hindi natin nakopya ang kalagahan. Opo, na kung ang isang tao ay maging diktator na, nawawasak na po ang demokrasya at doon nawawasak po ang bansa. Opo, yan ang napag-aralan nila. Ulitin ko lang po ano po ang ginawa ni Duterte? Ayan nga, hindi ba? Yung gustong gawin ni Lucifer, yun ang ginawa niya. Kaya po nagkaganyan, nagkawindang-windang. At ito na nga ay ibalik ko na lang po doon sa doon sa dati yung useless, hindi ba? Useless Alliance of Rodrigo Duterte supporters ay ito na nga. Yung ni-read kahapon na bahay ni Roque sa Baguio ay maidi-describe ko yan na yung po mga taong gobyerno na nag-read dyan ay talagang para silang mga agila. Opo, na bigla na lang silang dumarating doon. Yun po yan. At marami pa po ang susunod dyan. Ay nabasa po natin dito, hindi ba? Nabasa po natin dito na yung mga huhuli sa kanila, yung mga pursuer, is sweeper. Hindi ba? Mas mabilis pa doon sa mga kabayo nila. Ang description nga ay yung kabayo na magpurso sa kanila ay mabilis pa sa agila. Ay paano silang paano silang lulusot dyan? At yan na nga, hindi ba? Kahapon ay nangyari na, hindi ba? Ni-read na yung bahay sa Baguio ni Harry Roque. Hindi ba? Kaya nga, useless na yung mga alliances nila o yung unity nila. Kung tawagin nila ay unity na sinabi ni Amy Marcos, palagay ko po kaya nagkakaganyan sila ngayon na maaga dahil nga ito si Amy Marcos dun sa sinabi niya. Hindi naman sa Diyos ang sabi niya ay forever daw yung unity. Ay tika muna kako.
Hindi ganyan ang nakikita ko. Ang sabi ni Arvin Marcos, yung unity daw ng Duterte at saka ng Marcos ay forever. Sabi niya, ay paparusahan ka ko ito. Kasi para bang siya ang Diyos eh. Hindi ba? Na ang nakikita ko ay ang alliances lang nila noon, ay wala naman silang pinag-alliances yan. Wala. Kaya nga, nung dumating yung salitang tambaluslos na sinabi ni Sara Duterte, kinabahan na ako. Although na hindi ako Bisaya, hindi ko alam yan eh, kung ano ang meaning yan eh. Tika muna, kinakabahan na ako ah. Baka ito na ang maging mitsa. Ni-research ko po sa YouTube, ano ang sa Google, kung ano ang meaning ng salitang tambaluslos. Nung napag-alaman ko, ay grabe pala yan. Ay ito nakako ang kwan dyan. Ito nakako, ayan na nga. Hindi ba? Sinita na yung kwan niya. Yung 125 million na confidential pa niya. Na hiningi niya kay Marcos. Ayan na, lumabas na. At bandang huli ay walang nating kung totoo na hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginastos in 11 days, hindi ba? In 11 days, ginastos niya yung 125 million. May nagsasabi ay pinambili daw ng gasolinahan. Ay naku po, opo. Ayan na po eh, hindi ba? Ako, iniiwasan ko po yung mga ganyan. Pero hindi natin maiwasan para maintindihan nyo po ang mga pangyayari. Ayan po, sige po at hanggang dito na lang po, para may nakwad tayo, na nabanggit tayo na yun nga, yung useless alliance. Mga useless po yan. Manalig po tayo sa Panginoon. Opo. At ang Panginoon po ay hindi tayo yung ipapahamak. Ang sino mang lumapit sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ayan po. Kaya doon tayo magtiwala. Huwag po dyan sa mga useless na alliance na yan. Kaya diniscuss ko po ito dito. Kayo ay obserbahan nyo po, hindi ba? Ang mga susunod na mga pangyayari sa kanila, hindi ba? Obserbahan nyo po. Sige po at hanggang dito na lang po at dinadalain ko po na bago ako mag-umpisa ay mga kababayan, mga minamahal ay yung nakikinig dito ay pagpalain ng Panginoon at magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.